Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga nanonood ng vlog ko ng umaga, magandang umaga po. At kung tanghali nyo naman napapanood itong aking vlog, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kasari. So for today's video, isi-share ko sa inyo guys kung paano kumita ng 22,000 sa GCash in just 1 month. Kasi guys, kahapon is napag-isipan ko na itali ko na kung magkano ba yung kinita ko ng March 1 hanggang March 31 dito sa GCash. Kasi guys, 'di ba meron tayong record book. Kaya dito tayo nag-base at simula umaga hanggang gabi ng March 1 hanggang umaga hanggang gabi ng March 31, talaga nakita ko guys kung magkano yung kinita natin at nabigla ako na ganun pala kalaki yung kinita ko sa GCash ng March. So, by April, katapusan ng April, siguro mga first week ng May, magbablog naman tayo ng month of April naman kung magkano yung kinita natin para mapag-compare natin kung alin ba ang mas malaking kita natin, March or April. Pero sa ngayon, month of March muna, mga kasari. So, wait lang, kukuhanin ko lang yung pinagsulatan ko ng yung nakalkyo ko na yung lahat ng ating kinita. Ayan. So, baho ng utot mo ba siya? Umutot si ba siya ang baho? Meron nga pala akong bimpo mga kasari. Nilalagay ko siya dito sa basang bimpo to. Kanina nga nilagay ko pa sa freezer. Nilalagay ko siya dito sa batok at sobrang refreshing niya. Talagang lalamig yung feeling nyo. So, yan, nakaganyan yan dyan, 'di ba? Para akong So, kahapon kasi guys, tinotal ko kung yung lahat ng kinita ko at inilista ko dito. Ayan. Yung income natin sa GCash ng March 1 to March 31 ay 22,027 pesos. Ito po siya. Kung i-compare nyo sa ibang tindahan na ang lakas ng GCash, siguro sa isip nila, ang liit naman yan eh. Binablog mo pa. Pero para sa akin guys, again, malaking halaga na po ito. Dahil po itong lugar namin, madami pong nag-GCash at medyo loob din po ang aking tindahan at dito po sa lugar namin ay wala pa masyadong kabahayan. Kaya para sa akin, yung 22,000 na income or kita natin sa GCash ng month of March ay talagang malaki na po para sa akin yan. Malaking tulong na din po yan mga kasari upang mapaigi natin yung every transaction natin sa GCash at hindi tayo kapusin. Kasi dati kinakapos ako guys eh. May magka-cash out, wala na akong cash on hand. Merong magka-cash in, walang laman lagi ang aking GCash. Pero ngayon, hindi ko na siya nararanasan kasi nga by month of March, kumita tayo nga ng 22,000 at yun ay nadagdag sa puhunan natin sa GCash. So, ayun nga po mga kasari. Itong vlog na to is para hindi i-brag. Itong vlog na to is para maka-inspire ng other sari-sari store owner na pwede palang kumita sa GCash ng ganun kalaki. 'Di ba? Sa isang buwan. Alam ko sa ibang tindahan guys, kumikita sila ng 100 kasi matao yung lugar nila. So, ayun, may iba't iba kasi tayo ng dagsa ng tao eh. Kaya iba-iba rin yung kita natin. So kung ano yung kita mo, magpasalamat ka doon. Kung ano yung kita ko, super thankful ako doon. So ayun mga kasari, yung month of March, ngayon lang talaga ako ang tawag ko dito audit eh. Ngayon lang talaga ako nakapag-audit talaga. Ngayon ko lang talaga naisipan kahapon, bakit kaya bilangin ko kaya yung kita ko? Kung ano yung kalalabasan. Tapos nabigla ako, 22K din pala yung linis na kinita ko sa GCash ng month of March. So, ito, hindi to magiging posible kung hindi na rin sa tulong mga kasari ng ating
pera ng alak at pera ng sigarilyo. Napakalaking ambag po niyan dahil yung pera ng alak at sigarilyo lagi po yung may laman. Kapag meron pong nag-cash out ng malaki, for example, mga 30K, tapos yung cash on hand ko lang sa GCash ay 20, doon ako nakakakuha sa alak, benta ng alak at benta ng sigarilyo. So, yun, nagagamit ko siya, kaya mabilis na tumutubo, naro-rolling ko ng mabilis yung puhunan natin. So kapag may nagpa-cash in naman ng malaki, tsaka ako naman mga kasari, ibinabalik yung nakuha ko sa benta ng alak at sigarilyo. Yun talaga sa tingin ko, yun nakatulong din mga kasari kung bakit medyo malaki-laki rin yung kinita natin ng month of March. And then isa rin sa tingin ko na nakatulong dahil nga nagkaroon tayo ng GCash card, yung dapat na kapag magka-cash out or cash in tayo sa mismong sari-sari store din, na ang charge nila sa kada 1K ay 10, ay malaki yung na-save natin. Dahil sa GCash card mga kasari, parang ATM din siya. So, every transaction mo, every suksok mo ng GCash card mo, ang nababawas lang sa'yo is 18 pesos. Kahit pa yung winidraw mo is 10,000, 18 pesos lang. Unlike kapag magka-cash out ka sa tindahan, ang 10,000 is 100 pesos, ang laki ng na-save namin. Kumbaga, nakasave kami ng 100 minus 18, magkano rin, di ba, mga kasari? 82 pesos din yung na-save namin sa 10,000. Minsan nagka-cash out kami ng 30K, 20K, 25K, 40K, ganyan. Kapag guys maraming nagka-cash out, naiipon talaga sa cellphone, sa GCash app natin. Kaya napakalaking tulong din mga kasari ng GCash card. Kaya mas napalaki pa natin yung kita natin sa GCash ngayong month of March. So, ayun nga po mga kasari. Siguro yung ibang sari-sari store owner or yung ibang may GCash, hindi pa masyadong alam ang GCash card. Nalaman ko lang talaga yan sa isang kasari na nag-comment sa vlog ko na why not kumuha ka ng GCash card? Malaki yung masasave mo. So, isang ano lang talaga kasari yung nag-comment nun, tapos nag-search na ako sa YouTube kung ano nga ba yung GCash card. Tapos yun, nalaman ko, tinry ko sa cellphone ko kung paano kumuha ng GCash card at ayun nga, after 9 days, is na-deliver na siya sa akin through Ninja Van PH yata yun. And si partner guys, dahil 'di ba nung month of March talagang in demand talaga ang GCash. So GCash ni partner yung wait lang guys. Ayan guys, so sana hindi tayo makopyright dahil nagpapatugtog ng malakas yung machine shop dito sa harap. So ayun nga, dahil sobrang in demand mga kasari, meron na bumili ng GCash nung month of March, is ginamit ko yung GCash ni partner. Kasi yung limit niya is 100,000. Sabi ko, medyo mabibitin pa rin. Kasi sobrang lakas nga ng GCash nung month of March. So sabi ko, itry ko yung ginawa ko para ma-upgrade ba yung limit niya ng 500K. So, ayun yung tinry ko, guys. Sabi ko, magbukas ka sa GSave ng bank account. So, sabi ko maglagay ka at least 100 pesos na laman. So, after 3 days, mga kasari, ayun, nag-text ang GCash na tumaas na daw yung limit niya ng 500K. So, ang laking tulong ng mga kasari kasi pag kinombine yung GCash ko at GCash ni partner, 1 million po yun. So, medyo malaking tulong na rin yun kasi kapag napuno yung akin, kapag naano ko na yung limit ko, yung incoming limit ko, is ang gagamitin ko is yung GCash ni partner. So, ayun guys, ang laking naitulong din talaga ng GCash card. Kasi nga, ayun, sa pag magkukuha tayo ng pera, withdrawin natin, is hindi na malaki yung nababawas dun sa kikitain na sana natin. Unlike noon guys na nagka-cash out kami sa tindahan, talagang hati yung kinikita, imbis na kita na namin, napapapunta pa para dun sa charge sa ibang tindahan. Kaya, ayun guys, ang laki talaga ng na-save namin. Ayun nga, sa 10,000, 18 pesos lang yung charge. Diba? Napakalaki ng na-save talaga namin. So, ayun, mga kasari, yun po yung kita
or kinita ko sa aking pag-GCash dito sa tindahan, 22K, hindi po natin yan mapupulot kung saan. Talagang tiyaga-tiyaga lang at doble ingat sa aking pag-GCash at pag-GCash nyo na rin mga kasari. Lalo na kung mas matao sa lugar nyo, posible na mas malaki pa, triple or doble pa ang kitain nyo kaysa sa akin. So, ayun po mga kasari, yan po yung vlog natin for today. Thank you so much for watching. Again, hindi po to para i-brag, para maka-inspire po ito ng other sari-sari store owner or kapwa natin kasari. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!